Upang malalaman din po kung alin ang bakante. Pero tinututulan ng mga opisyal ng Union ang ginagawang pagrehistro. Sabi nila, gagamitin lamang ang mga pirma sa kaso sa Supreme Court para panatilihin ang stock distribution option at hindi ipamahagi ang mga lupain sa mga magsasaka. Gumagawa sila ng mga kasulatan para kami ay makapirma. Na ang mga yan naman ay ginagamit nila doon sa mga usapin sa Supreme Court. Habang naka-temporary restraining order yung aming usapin. Katwira naman ang abogado ng Hacienda Luisita. Ang mga nag-iingay ngayon sa mga rally ay iilan-ilan lamang sa farm workers at hindi boses ng mga lehitimong magsasaka. I don't think they represent the interest of the workers. Kasi unang-una nga, kaya gusto ko mapakita rin sa iyo, yung mismong sila, legitimate farm workers, sumulat sa mga kapitan nila. Sabi nila, sana ho mamagitan ng management. Ang kakatuwa nga rito, parang talagang kailangan sa kanila manggaling. Ito ang daing ng mga manggagawa ngayon sa kandidato ng LP. Mahal namin si Nonoy eh. Kaso, yung bakuran niya, dapat munang linisin muna. 4% na lamang ang pag-aari ni Senador Noynoy at mga kapatid niya sa Hacienda Luisita Incorporated na nais na nilang ibenta. Aminado naman ang kanyang running mate, hindi mawawala ang pananagutan ni Noynoy sa sigalot kapag ibinenta ang pag-aari niya. May napag-usapan na daw silang isang solusyon at kinukumbinsi na lamang ng pamilya Aquino ang kanilang mga kamag-anak ukol dito. Kapos pa rin ang supply ng diesel at gasolina sa Metro Manila at maging sa ilang karating probinsya. Kaya't apektado na ang hanap buhay ng marami sa ating mga kababayan. Live mula sa Santa Rosa, Laguna, nagpapatrol, Sen Hernandez. Alam mo Julius, kung dati ay talaga naman laging masikip ang daloy ng trapiko dito sa Santa Rosa, Laguna, ngayon ay kapansin-pansin na maluwag ang lansangan at tila nabawasan ang mga bumabiyahing jeep at tricycle ngayon. Ang masamang balita dyan, ito ay dahil wala na silang mabiling diesel at gasolina simula pa noong weekend. Maraming truck ang nakatenga sa tabi ng Sea-Oil gas station na ito sa Tagaytay Road. Sabi ng mga pahinante, kahapon pa sila rito. Pero hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila na magbukas ang gasolinahan dahil wala pa rin itong maibentang diesel. Waiting ho kami sa diesel. Naghihintay ho kami. Sabi kasi magkakaroon daw ngayon. O, sabi kahapon pa magkakaroon. Hinihintay namin hanggang ngayon. Wala pa rin. Pati sa mga karatig bayan sa Laguna, walang maibentang langis. Talagang pahirapan. Kasi sa Kalamba, ganun din eh. From Kalamba pa ako, nakita ko yung mga sa Ciel, sa lahat doon wala. Kaya pati mga tricycle driver, apektado na. Bawat gasolinahan dito, walang produkto. Tigil. Tigil sa pasada. Ang Shell station na ito, bukas nga, pero out of stock lahat ng tindang petrolyo. Ang Petron station namang ito, premium na gasolina lang ang meron. Kung ano available, yun na lang. Kaya nagtanong ako kung pwede sa scooter, pwede naman daw. Dahil dito, dinadagsa ng mga motoristang gustong magpakarga ang mangilan-ngilang gas station na nakakuha ng delivery kanina. Tulad ng Caltex na ito. Pero nililimitahan nila ang benta hanggang 1,000 piso sa diesel at gasolina. Di naman kumbinsido ang ilang motorista na may shortage sa supply ng produktong petrolyo. Iniipit lang yan nila kasi gusto nilang tumaas yan. Ang totoo niyan, gusto nilang tumaas ang langis. Ganito rin ang sitwasyon sa maraming gasolinahan sa Metro Manila nitong weekend. Sarado pa mula pa kahapon ang Shell station na ito sa Abad Santos, Tondo. Ang katabi nitong Petron, bukas pero walang diesel. Sa Rizal Avenue, sarado rin ang Shell mula pa noong Huwebes. Pati na rin ang Petron at Caltex. Itong kinatatayuan nating gas station ngayon ay yung Petron station na nabanggit natin kanina na nagbebenta na lang ng isang produkto, yung kanilang premium gasoline na Blaze. Pero ngayon, naubos na yan at ngayon nga ay pansamantala na silang nagsara. Diyan naman sa Metro Manila, marami pa rin namang mga stasyon ang nagbebenta ng diesel at gasolina. Ang problema rin lang ay nililimitahan nila ang kanilang benta tulad itong Caltex sa kanto ng Mindanao Corner Congressional at Caltex sa may Visayas kung saan hanggang
hanggang 500 piso lang ang pwede nilang ibenta para sa mga motorista. Sa kabila naman ng pagtanggal ng price freeze, wala pa tayo nakikitang nagtaas ng presyo, pero ang pinangangambahan ng mga motorista ay pag dumating na ang supply bukas at sa susunod na araw ay maaari na lang makita ang mas mataas na presyo. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Zen Hernandez. Pinirmahan na ni Pangulong Gloria Arroyo ang utos na nagtatanggal ng Executive Order 839 o price freeze sa produktong petrolyo. Pero wala pang anunsyo kung magkano itataas sa presyo ng langis. Nagpapatrol Alvin El Chico. Kulang na lang magsalita ng hindi maganda mga motorista na walang mapakargahan ng petrolyo mula pa noong weekend. Tinatago nila yan eh. Sigaw nila, iniipit ng mga gasolinahan ng supply para maibenta ng mas mahal. Pero dumipensa mga gasoline dealer. Sumugod daw sa kanila ang mga kliyente ng mga independent players na unang naubusan ng supply, kaya nasimot din ang petrolyo nila. Masakit marinig na kami ay nag-hoard, hindi po kami nag-hoard ng produkto. Kung meron pong pagdududa, siguro yung mga customer po na nagagalit sa mga stasyon namin dahil run out ng diesel, pwede nyo naman pong i-check yung aming mga tangke at makikita nyo po ang laman lang nun ay mga dead stock. Pero bago mag-alas-3 ngayong hapon, pinirmahan na ni Pangulong Arroyo Executive Order 845 na nagtatanggal ng price freeze. Nakasaad sa bagong EO na magbibigay ng calamity assistance ang mga kumpanya ng langis sa Benguet, Baguio City, Pangasinan, Eastern Laguna, Rizal, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Mountain Province, Isabela, Cainta, Marikina City, Malabon at Pasig. They should follow the rules or should follow the promises that they mention, or else it is very vulnerable that they may inflict pain again to themselves. Pero sa tansya ng mga oil company, kahit tinanggal na ang EO, hindi agad babalik sa normal ang supply ng petrolyo sa merkado. Kahit magkaroon ng price increase, halimbawa mamayang gabi, hindi pa naman, ewan ko kung yung mga small players naka-import na ng kanilang paninda. We expect disruptions to continue, but eventually we would hope that they would normalize. Ilang kumpanya rin kasi ang nagkansela ng imports kaya kinakapos ang supply. Pero kahit tinanggal na ang EO 839, hindi pa rin nagbabago ang presyo sa mga gasolinahan. Ayon sa mga sources ng ABS-CBN, posibleng mamayang hating gabi o bukas pa ng umaga tataas ng 2 piso ang diesel at 1.25 ang gasolina. Babalik lamang ang presyo ng petrolyo sa level bago ipinatupad ang kontrobersyal na EO. Alvin El Chico, Patrol ng Pilipino. Kung tanggal na ang price freeze sa petrolyo, tuloy naman ang 60-day price control sa mga pangunahing bilihin. Pero sa mga palengke, nagtaas pa rin po ang presyo ng karne ng baboy, baka at manok at ilang pang bilihin. Nagpapatrol, Cheryl Mundo. Hindi pa man naaalis ang 60-day price control ng DTI sa presyo ng mga pangunahing bilihin, nagtaas na ang presyo ng manok, baboy at baka sa ilang palengke. 150 pesos na ang 1 kilong manok. Mas mataas ng 20 pesos sa itinakdang presyo ng DTI. Ang baboy at baka naman, 10 piso kada kilo ang itinaas. Pati ang bangus nagmahal na rin. Katwiran ng mga tindera, malaki na ang lugi nila. Inaamin namin na lumabag kami, pero sumusunod lang po kami sa puhunan namin. Kung mataas ang puhunan, mataas po ang bentahan. Wala namang magawa ang mga mamimili kundi maghigpit ng sinturon. Lalo't di na rin daw sila makatawad. Yung 1 kilo ginagawa na namin 1/4 para lang magkasya sa aming 5. Sabaw na lang. Aminado naman ang Bureau of Agricultural Statistics na na-monitor nila ang pagtaas sa presyo ng ilang pangunahing bilihin. Pero di raw nila masisi ang mga tindera dahil may kakulangan talaga sa supply ng baboy at manok. Halos lahat ng commodities tumataas pag magpapasko, pero this is only very temporary. Pero kung mataas na ang presyo sa ilang palengke, hindi naman ito gumagalaw sa mga grocery at supermarket. Ang mga delata, maliit lang daw ang itataas sa presyo oras na maalis ang price control. Centavos, like yung mga delata, maaaring 5 lang, 5 Gs. Posible namang umabot sa hanggang 3 piso ang dagdag presyo sa kada kilo ng asukal. Pero ang iba pang basic commodities na kasama sa price control, gaya ng mga sabong panligo at panlaba, kape, toyo, suka at patis, hindi pa tiyak kung magkano ang igagalaw ng presyo. Cheryl Mundo, Patrol ng Pilipino. Muling umaatake ang kilabot na dugo-dugugang kaya pinag-iingat ng pulisya ang publiko.
Nitong nakaraang linggo lamang, 2 pamilya kaagad ang nabiktima ng grupo at daan-daang libong pisong halaga ng alahas ang natangay. Exclusive nagpapatrol, Maan Makapagal. Hindi na bago sa publiko ang kilabot na dugu-dugugang. Ang grupong tumatawag at nanluloko sa mga kasambahay para malimas ang pera at alahas ng mga amo. Pero kahit luma at bistado na ang estilo, tila umuubra pa rin ang kanilang modus. Nito lang isang linggo, 2 pamilya ang kanilang nabiktima. Sa Balintawak, may tumawag kay Aling Beth at sinabing na aksidente ang kanyang pamangkin at kailangan ng pera. Wala na sa isip ko yung ginagawa ko. Naghanap na ako ng saan yung nakalagay yung pera. Di balik naman ako sa phone, sabi ko, wala ko nakita. Sabi niya, mayroong ano dyan, mga alahas, hanapin mo. Sa paghahalughog, umabot sa ₱250,000 halaga ng alahas ang naibigay niya. Ganito rin halos ang nangyari sa Valenzuela. Nag-iisa sa bahay at nanonood ng TV ang yayang si Manilin nang biglang may tumawag